Napatitig si Lando sa kanya sabay nagkibit balikat. Gusto na niyang mainis kay Victor. Si Victor ang gusto niyang sisihin kung bakit malabo ngayon ang sitwasyon nito at ni Camila. Si Victor naman ang nag-usisa kay Lando. Matagal na ba kayo ni Camila? I mean, ang relasyon niyo bilang magnobyo. Hindi kaagad nakasagot si Lando. Ang naisip niya, nagpapanggap nga pala sila ni Camila. Tutal ay hindi naman alam ni Victor na asawa nito si Camila dahil sa sakit nitong amnesia. Paninindigan na muna niya ngayon ang pagpapanggap nila ni Camila. Mabuti na rin kasi yung consistent sila ni Camila sa pagpapanggap. Habang sige pa sa pag-imbestiga si Fiona, kung totoo bang mag-on sila ng kaibigan. Wala pa naman kaming 1 taon. Nakangiting sagot ni Lando. But your relationship with her looks good to me. Mukhang matibay na eh. Magkakatagalan marahil kayo. Baka nga kasalan na ang uwian niyan. Parang may sumusuntok sa puso ni Victor habang sinasabi niya ito. Gusto nang matawa ni Lando. Sabi niya sa isip niya, kung alam mo lamang Victor na ang babaeng akala mo'y pakakasalan ko ay asawa mo na pala. Ikaw ang mas may karapatan sa kanya. Ang kaso'y hindi mo naman alam. Kaya parang pagbibiro na lang ang sagot niya kay Victor. Ikaw ang kukunin naming best man ha? Sure. Gayong nakangiti ay gusto namang manakit ni Victor ng sandaling iyon. Makaraan ng 1 buwan ay may magandang balita si Lando kay Camila. Natagpuan ko na ang babaeng pakakasalan ko, Camila. Parang love at first sight ang tumama sa akin. At siya man ay halatang in love na rin sa akin. Halos hindi magkaintindihan ito sa pagkukwento kay Camila. Natuwa rin naman para sa kaibigan si Camila. Siya nga, nililigawan mo na? Oo, at tingin ko nga'y malapit na akong sagutin eh. Sa wakas, magkakaroon ka na rin ng totoong nobya. Matatapos na palang serbisyo ko sa'yo as your fake girlfriend. Napahagik-hik si Camila. Denise ang pangalan niya. Sa Makati nagtatrabaho bilang bank teller. Ang tungkol sa pagpapanggap natin bilang magnobyo dahil kay Fiona ay alam na niya. Nagtapat ako. Sabi ko nga ay dapat na niyang saluhin ang role mo bilang tagataboy kay Fiona sa buhay ko. Sagot naman ni Denise, ilalaban daw niya ako kahit anong mangyari. Ang ibig sabihin nun ay talagang malaki ang pitak ko sa puso niya. Right, friend? Sumang-ayon naman si Camila. Gustong-gusto ka na siguro niyang sagutin. Kaya lang ayaw niyang magmadali para naman hindi sasabihin ng mga tao na easy to get siya. Normal lang naman sa babae ang konting pahabol kahit umiibig na. Kapag napasagot ko na siya ay ipapakilala ko siya sa'yo, Camila. Tingin ko'y hindi kayo nagkakalayo ng ugali. Kaya tingin ko'y magiging magka-vibes din kayo. Excited na akong makilala si Denise Lando. Tapat ang sagot ni Camila. Naiinggit tuloy siya sa kaibigang lalaki. Natagpuan na nito ang pag-ibig niya. Siya, ang pag-ibig ay natatanaw lang niya pero hindi niya pwedeng abutin. Maligaya si Camila para kay Lando pero isang bahagi ng pagkatao niya ang nalungkot. Ngayon kasing magkakaroon na ng tunay na nobya si Lando, ay mahihiya na silang dalawa ni Lando ang palaging magkasama. Siyempre, unfair naman kasi yon sa magiging nobya ni Lando. Siya na ang kusang lalayo sa best friend niyang lalaki. Hindi naman siya bitter, pero ngayon pa lang ay depressed na siya. Dahil alam niyang magbibilang na naman siya ng mga malulungkot na araw. Of course, naririyan pa rin ang kaligayahan kapag nadadalaw siya ni Victor. Pero sa mga araw na wala siyang Victor na makikita, ano ang gagawin niya? Magmumukmok? Nandiyan nga ang bagong hobby niya na bowling. Pero alam niyang malaki ang mababawas sa excitement kapag siya na lamang mag-isa ang kasali sa bowling organization. Expected naman niyang mawawala na ng time si Lando sa bowling dahil ibubuhos syempre nito ang panahon kay Denise. Hindi naman bowling ang hilig na sports ni Denise kundi tennis. Kaya hula niya ay sa tennis court na lang magbababad si Lando. Aywan kung bakit sa depression ay tinamaan tuloy ng sakit si Camila. Matinding sipon, ubo at mataas na lagnat. Ilang araw na siyang may sakit. Ang kanyang maid lamang ang nagtsatsagang mag-alaga sa kanya. Awang-awa sa sarili si Camila ng sandaling iyon. Dumating pa sa point na hindi na niya masyadong alam ang nangyayari dahil sa taas ng lagnat niya. Napakurap-kurap si Camila nang makitang may bisita siyang nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Titig na titig sa kanya si Victor. Bakit ka naririto, Victor? Kahit mahinay malakas pa rin ang kabog ng kanyang puso. Kanina'y tumawag ako para lang sana mangamusta sa'yo. Nasabi ng maid mo na may sakit ka. Pumarito ka agad kami ni Donna. Pinauwi ko na si Donna para makapagpahinga at matulog. May pasok siya bukas eh. Ako na lang magbabantay sa'yo kung papayag ka.
Parang hindi kumukurap si Victor sa pagtitig sa mukha ng asawa. Na-conscious naman si Camila. Hirap na hirap siyang itago ang kanyang pamumula ng mukha. Hindi ko akalain na pagkakaabalahan mo ko ng oras mo, Victor. Why not? We are friends. At hindi na dapat magturing ang iba dahil kina Donna at Travis, di ba? Ayokong sabihin ni Travis na wala na nga siya sa poder mo ay pinababayaan ka na namin. Alam naming inaalagaan ka ng maid mo. Pero mainam na rin yung may iba pang nagbabantay sa'yo. Nakangiting nagpaliwanag si Victor. Salamat. Nahirapan ka ba sa pag-aalaga sa akin? Masuyo niyang tanong kay Victor. Hindi naman. Tagakuha lang ako ng temperature mo at tagapagpainom sa'yo ng gamot. Ang maid mo ang nagpupunas ng katawan mo kapag sobra ang init mo. Casual na sagot ni Victor. Nakakahiya naman. Mabubuko siya. Dumaan kasi ang araw na mataas talaga ang lagnat mo. Kaya 2 kumot na ang ibinalot ko sa katawan mo. Sagot ni Victor na ang pagkakatitig sa kausap ay nanunuot na naman sa kanyang katawan. Napayuko naman si Camila. Hindi niya kayang labanan ng titigan si Victor. Pero nakahinga siya ng maluwag nang malaman na hindi naman pala siya nagsasalita habang mataas ang lagnat niya. Kukuha muna ako ng mainit na sabaw sa kusina para malamnan ng tiyan mo. Tumayo at nawala sandali si Victor sa silid ni Camila. Nang magbalik ito ay may dala ng isang mangkok ng sopas na nakapatong sa tray. Hindi naman siguro magagalit si Lando kung susubuan kita. Wala namang mali siya tong ginagawa kong pagtulong sa'yo. Parang humihingi pa ng permiso si Victor. Ngumiti lang siya. Sigurado akong hindi magagalit si Lando. Para nga siyang batang sinusubuan ni Victor. Nakasandal siya sa headboard ng kanyang kama. Pakiramdam ni Camila ay nasa langit siya. May mga anghel na nag-aawitan sa kanyang puso. Ayaw na niyang matapos ang sandaling ito na sa kanya nakatuon ang buong atensyon ng asawa. Naubos niya ang sopas sa mangkok. After 30 minutes ay pinainom naman siya ng maraming kalamansi juice ni Victor para raw mabawasan ang hirap niya sa pag-ubo. Inubos din niya ang kalamansi juice. Lahat yata na idudulot sa kanya ni Victor ay gusto niyang ubusin. Ayaw na ayaw niyang magreklamo si Victor sa pag-aalaga sa kanya. Kaya very cooperative siya. Pinainom din siya ni Victor ng mga gamot. Kahit mapait at malalaki ang mga tabletas, ay nakangiti pa niyang nilunok ang mga ito. Para lang maipakita kay Victor na kaibait niyang pasyente at hindi ito magsisisi sa pag-alaga sa kanya. Ilang sandali pa ay inutusan na siya ni Victor na matulog. At ito naman daw ay iidlip na lang habang nakasandal sa dekutsyon naman na pang-isahang easy chair na nasa tabi ng kama ni Camila. Babantayan daw siya ni Victor. Mahirap na raw baka uminit na naman siya. Pero hindi ka ba mahihirapan dyan sa pwesto mo, Victor? Siya naman ang halatang nababahala sa hirap ni Victor. I'm fine here, Camila. Inassure siya ni Victor at kitang-kita niyang tenderness sa pagkatao nito. Pamilyar sa kanyang tenderness na ito. Madalas itong ipadama sa kanya noon ni Victor noong bago ito magka-amnesia. Kung bakit hindi naman ito naging dahilan para maghinala man lang si Camila na wala na palang amnesia ang asawa, ni hindi pumasok sa kanyang isip na alam na ni Victor na sila ay mag-asawa at buhay na buhay ang pag-ibig sa kanya ni Victor sa puso nito ngayon. Panatag na idinuya ng antok ang mahina at hapupang katawan ni Camila. Himbing na siya habang gising na gising pa si Victor na nakatitig sa kanya. Nakaupo ito sa easy chair na katabi lang ng kama ni Camila. Puno ng pag-ibig ang mga mata ni Victor at binubusog niya ang paningin sa maganda at maamong mukha ng natutulog. Natatakot lamang si Victor na haplusin ang pisngi ng kanyang asawa dahil baka magising ito. Mas takot siyang nakawan ng halik ang mga labi nito na labis niyang pinangungulilahan at pinananabikan. Kahit nga hawakan man lamang ang kamay ni Camila ay inaawat ni Victor ang sarili. Nagkasya na lamang talaga siyang titigan si Camila at damhin ang noo nito para alamin ang temperatura ng katawan. Magdamag siyang gising sa pagbabantay sa kanyang mahal. Hindi na dinalaw ng lagnat buong gabi si Camila. Maghapon kinabukasan ay hindi na rin umangat ang temperatura ni Camila sa katawan. Napanatag si Victor. Pagaling na si Camila, alam niya. Saka lamang siya nagpaalam para umuwi. Maraming salamat sa malasakit mo sa akin, Victor. I can't forget this. Ang tanging nasabi na lamang ni Camila sa asawa, gayong punong-puno ang puso niya sa mga gusto sanang sambitin sa asawa. Kapag nalaman ito ni Lando, ipaliwanag mo na lang na nagmalasakit lang ako bilang ama ni Donna para hindi siya magselos. Alam mo na ayokong magugulo ang relasyon ninyo dahil sa akin.
Sagot ni Victor. Tumango naman si Camila. Hindi sabi problema si Lando. Siya nga pala, alam ba niya na may sakit ka? Biglang nagusisa si Victor, kunot ang noo. Hindi ko nasabi. Bakit naman hindi mo sinabi? Sana'y pinatawagan mo. Unang-una siyang dapat makaalam kung may sakit ka. Ang ine-expect ko syempre ay damayan ka niya. Hindi maitago ni Victor ang pagiging seryoso ngayon sa inaakalang nobyo ng asawa. Akala ko naman kasi konting lagnat, sipon at ubo lang ito, kaya hindi ko na naalalang patawagan si Lando. Maikli lang ang paliwanag ni Camila. Hindi naman niya pwedeng i-explain ngayon kay Victor na palabas lang ang pagiging magnobyo nila ni Lando at ngayon nga ay tapos na ang palabas na yon. Nangihina pa rin siya sa sakit at mahirap magpaliwanag ng komplikadong bagay na tulad ng pagpapanggap nila ni Lando na magnobyo. 3 linggo na ang nakaraan mula nang magkasakit si Camila. Panatag na si Victor dahil matagal nang magaling si Camila at 2 beses na nga nilang nayaya ni Donna na kumain sa labas. Huwebes, nagdeposit ng tseke si Victor sa isang bangko sa Robinson's Galleria nang mamataan niya si Lando na nakaakbay sa isang magandang babae habang papalabas sa isang snack house. Kahit umakyat agad ang galit sa kanyang puso, ay wala naman sanang balak si Victor na sumugod at sumbata ng lalaki. Pero nakita na siya ni Lando. At kitang-kita ni Lando ang talim ng tingin sa kanya ni Victor. Nakaamoy ng kung ano si Lando. Iniwan muna niya sa isang tabi ang babaeng inakbayan at dahan-dahang lumapit kay Victor. Hi Victor! Nakangiti si Lando pero nananantya. Hindi pa niya alam kung bakit tila galit sa kanya si Victor. Hindi ba dapat si Camila ang kasama mo sa halip na ibang babae? Niloloko mo lang yata si Camila eh. Matigas ang boses ni Victor. Parang gusto nang manakit ng sandaling iyon. Girlfriend ko ang kasama ko Victor, si Denise. Takang paliwanag ni Lando. At paano ang asawa ko? Nadulas ang bibig ni Victor sa galit. Nanlaki naman ang mga mata ni Lando. Wala ka na bang amnesia? Alam mo ng asawa mo si Camila? Natigilan si Victor. Wala sa plano niyang magpabuko kay Lando. Pero hindi na niya mabawi ang nasabi. Alam na ba ni Camila na wala ka ng amnesia Victor? Bakit ba parang ako ang iniimbestiga mo? Ikaw ang dapat magpaliwanag. Formal ba kayong naghiwalay ni Camila? O baka namamangka ka sa 2 ilog ha, Lando? Answer me. Sasamain ka sa akin kapag natiyak kong niloloko mo si Camila. Gigil na gigil si Victor. Aminin mo muna sa akin na wala ka nang amnesia. Na alam mo nang mag-asawa kayo ni Camila. At saka lang ako magtatapat sa iyo ng dapat mong malaman tungkol sa amin ni Camila. Hindi naman natakot si Lando. Nauwi sa matagal na usapan ng pagkikitang iyon ng 2 lalaki. Pati si Denise na nobya ni Lando ay nagpatotoo rin kay Victor na hindi si Camila ang tunay na nobya ni Lando kundi siya. Nalinawan ng bawat isa sa lahat. Ngayon ay makikitang halos pinalilipad na ni Victor ang kotse niya patungo sa bahay ni Camila. Alam niyang madaratnan niya si Camila sa bahay dahil mag-aalas 7 na ng gabi. Maid ang nagpatuloy kay Victor. Excited namang naghintay si Victor sa sala. Pagbungad ni Camila sa sala, ay walang sali-salitang sinugod ito ni Victor ng yakap at halik. Nanlaki naman ang mata ni Camila dahil sa gulat at hindi agad nakainik. Pero kay init ng mga halik ng kanyang asawa at ng yakap nito. Kung kaya't hindi siya makatanggi at sa halip ay tumugon din sa pagkakayakap sa asawa. Matagal bago nakuha ni Camila ang magtanong. Victor, ano bang nangyari sa'yo? Magdadalawang buwan na akong magaling sa amnesia ko, Camila. Alam ko nang ikaw ang unang babaeng pinakasalan ko. Mahal na mahal kita. And please tell me na interesado ka pa rin sa akin bilang asawa mo. Na mahal mo pa rin ako. Nakikiusap na wika ni Victor at punong-puno ng damdamin. Napaawang ang bibig ni Camila. Titig na titig siya kay Victor. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin na wala ka na palang amnesia at alam mo na ang lahat tungkol sa atin? Sumbat ni Camila, kinakapitan ng pagdaramdam. Akala ko kasi may relasyon kayo ni Lando. Nanahimik ka noong na-involve ako kay Armina. Kaya naisip ko hindi rin kita dapat guluhin kung may iba ka ng mahal. Si Lando at ako ay hindi. Masuyong inilapat ni Victor ang hintuturo niya sa gitna ng mga labi ni Camila para huwag na itong magsalita pa. Nagkausap na kami ni Lando. Alam ko na ang lahat. Talagang mapaglaro ang kapalaran sa atin. Pinahirapan muna tayo ng kaunti at saka gumawa ng pagkakataon para magkaalaman na tayo ng totoo.
Napalis kaagad ang hinanakit ni Camila. Tumulo ang masaganang luha. Mahal na mahal kita, Victor. Kailanman ay hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Muli silang nagyakap ng mahigpit at naghalikan ng buong tamis. The first thing we have to do ay pumunta sa Cebu at ipagtapat kay Travis ang lahat simula umpisa, Camila. Iyon ang isang tamang desisyon. Na buong puso namang sinang-ayunan ng asawa. Hindi na mauulit ang karuwagan ko noon na maging matapat sa kaisa-isa kong anak, Victor. At handa na akong ipaglaban ang pagmamahalan natin. At hindi na ako papayag na mawala ka pa ulit sa akin. Naiiyak na saad ni Camila. Buong puso naman na niyakap ni Victor ang asawa. Hinding-hindi na ako mawawala sa tabi mo, love. Dahil handa na rin akong ipaglaban ka kahit anong mangyari. At patutunayan ko sa anak mo na mahal kita. Kinabukasan ay kasama nila si Donna na pumunta sa Cebu. Sa harap na rin ng kapatid ni Camila ay nagtapat sila kay Travis. Sa halip na galit ang maging reaksyon ni Travis ay biglang natauhan ng binatilyo. Dahil pala sa akin ay nagkahiwalay kayo? Mali nga ang attitude ko noon, Mommy. I was so selfish. Pero nang natuto akong magmahal kay Donna, nalaman ko na dapat pala lahat ay malayang magmahal. Malungkot na saad ni Travis. It's alright, anak. You were too young then to understand love. Hindi pa rin magawang sisihin ni Camila ang kanyang anak. Tanggap mo ba ang pangalawang ama mo, Travis? Diretsahang tanong pero nakangiti naman si Victor sa anak ni Camila. Nahihiyang tumango naman si Travis. Alam ko naman na mabuting tao kayo. Na-insecure lang talaga ako noon sa relasyon namin ni Donna. Kaya kinontra ko ang lahat ng inyong kagustuhan. Pagpasensyahan niyo rin po ang maling pakikitungo ko sa inyo noon. Kalimutan mo na yun, Travis. Dahil ang mahalaga ay naging maayos na tayo ngayon. At salamat sa pagtanggap mo sa akin, Travis. Kaya lang, kahit ako'y aprobado na sa'yo, hindi pa rin ako pwedeng maging maluwag sa inyo ni Donna hanggang sa hindi pa kayo nakakatapos ng pag-aaral. Sana ay maintindihan niyo ko dahil para rin sa kinabukasan ninyo ang ginagawa namin ng mami mo. Saka lalo akong dapat maging disiplinaryan ngayon dahil dalawa na kayo ni Donna na pinagmamalasakitan ko. Parehong anak na ang turing ko sa inyo. Seryosong nagpaliwanag si Victor. Napatingin naman si Travis kay Donna na nakangiti. Travis, daddy mo na rin si Daddy Victor. May dahilan pa ba para matakot ka na hahadlangan tayo pagdating ng tamang panahon? Masuyong nagtanong si Donna sa nobyo. Nawala na nga sa anyo ni Travis ang lahat ng agam-agam. Naiintindihan ko po ang nais ninyo at pinapangako ko sa inyo ni Mommy na maghihintay ako hanggang sa makapagtapos kami ni Donna ng pag-aaral. Lahat ng limitasyon ay susundin ko na po dahil alam ko na para sa amin yun ni Donna. Alam ko naman po na papayag naman siguro kayo sa desisyon ko na dito na muna ako mag-aaral sa Cebu hanggang sa makatapos ng college. Magkikita lang kami ni Donna tuwing bakasyon. Pag namimiss ko siya, maglo-long distance call na lang ako. Pag namimiss naman niya ako, ganoon din ang gagawin niya. Kapag naririto ako sa Cebu, siguradong safe kami ni Donna sa maagang pag-aasawa. At para mas mapagtuunan namin ang pag-aaral namin. Nagkatinginan sina Camila at Victor. Maganda nga ang ideya ni Travis. Wala namang tutol si Donna. Masaya ito. Confident na hindi magiging dahilan ng distance nila ni Travis para tumamlay ang feeling nila sa isa't isa. Matagal na rin naman sila ni Travis at nasubok na sila ng panahon. Our time will come, Travis. Malambing na kumapit si Donna sa kamay ng nobyo. Tumango naman si Travis. Oo, bata pa naman tayo at pangako ko sa'yo na ikaw lang mamahalin ko. Buong puso na saad ni Travis sa nobya. At napatingin na ang dalawa sa mag-asawa na ngayon ay magkayakap na. Camila, ang lahat ng nasayang na panahon ay kaya pa nating bawiin. Buong pagmamahal na bumulong si Victor. No, Victor, huwag mo nang isipin na may nasayang. Sinubok lang tayo ng kapalaran. Si Armina ay isa pa ring magandang bahagi ng buhay mo. At ang lugar niya sa puso mo ay hindi ko kailanman pakikialaman. Napakabuti talaga ng puso mo, Camila. At napakaswerte ko dahil binigay ka ng taas sa akin. At hindi ko sasayangin ang pangalawang pagkakataon para iparamdam ko sa iyo ang wagas kong pagmamahal. Malambing na wika ni Victor. At isang halik ang iginawad ni Camila sa pinakamamahal niyang asawa. Ilang taon pa ang lumipas ay tapos na rin sa wakas sa pag-aaral sina Donna at Travis. At ngayon nga ay meron na silang kanya-kanyang magandang trabaho. At nagbabalak na rin silang magpakasal.
Sina Camila naman at Victor ay nabiyayaan ng kambal na malulusog na anak, sina Juan Carlos at Juan Miguel. 3 taon na ang kambal at silang nagbibigay liwanag sa kanilang tahanan. Napakasaya ng mag-asawa dahil masaya at buo na ang kanilang pamilya. Sinubok man sila ng kapalaran, pero sa huli ay sila pa rin ang itinadhana para sa isa't isa. Alam nilang marami pa silang pagdaraanan, pero naniniwala sila na malalampasan nila iyon dahil kinakapitan nila ang itaas at ang pagmamahal nila sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo kong samahan sa mga series stories na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.